Kinben Book 5, Chapter 96. Apat ang lamang ng Calapan City Blue Phoenix. Ito ay matapos ang isang makapigil hiningang mga plays na nangyari sa unang 2 minuto ng last quarter. Naging dahilan nga ang pangyayaring ito upang mapatawag si Coach Parcival ng timeout, lalo na nga't nakita niya kung paano ang mga ginawa ng manlalarong si Mendez ng mga oras na iyon. Seryosong ang pinagmasdan ng matanda ang kanyang mga players. Makikita sa mukha niya ang frustrations, pero alam din niya na dapat daw siyang maging kalmado sa mga nangyayaring ito. Mahaba pa ang oras at ngayon nga ay ginuhit na niya sa hawak niyang board ang kanyang plano para mapigilan ang paglayo ng score ng kalaban. Main priority ng depensang gagawin ninyo ay ang pigilan ang production ni Mendez. Kailangang ma-shutdown ninyo siya. Seryosong bulalas ni Coach Parcival at makikita nga ang pagtango ng kanyang mga players. Pinakinggan pa nga ng mga ito ang iba pa nitong sinabi at pagkatapos ay makikita na nga ang pagtayo ni Lastimosa na marahan pang tinapik ang kanyang mukha gamit ang 2 niyang palad. Mabilis masyado si Ricky at tama si Coach. Hindi lang dapat ako ang pumigil sa kanya. Masyadong ginagamit ng isang iyon ang kanyang speed advantage at mukhang ito ang pantapat niya sa height advantage na mayroon ako. Sabi pa nga ni Kyle sa sarili na ngayon ay makikitang sinusundan na ng kanyang mga kasamahang sina Gamboa, Gomez, Rayos at Lanete. Pagod na ba kayo? Tanong pa nga ni Kyle sa 4. Hindi pa boss, kayang-kaya pa namin hanggang matapos ang quarter na ito. Sagot naman agad ni Gamboa na sinang-ayunan din ng 3 pa niyang kasama. Mabuti kung ganoon, gaya nga ng sabi ni Coach, pigilan natin si Mendez. Seryosong sambit nga ni Lastimosa na napatingin na rin sa pagpasok ng mga players ng Calapan na sina Mendez, Cimeron, Sanchez, Ibanez at Agoncillo. Sa Oxy nga ang possession at sa pagkakataong ito ay si Gomez na ang nagtawid ng bola na agad namang dinepensahan ni Mendez. Si Lastimosa naman ay si Cimeron ng defender. At makikita nga ang marahang pagpasok ni Kyle sa loob ng arko na kinahanda naman ang katapat nito. Si Gamboa naman ay biglang tumakbo at ginamit ang screen na ibinigay ni Rayos. Dito na nga napahanda si Mendez dahil mukhang isa raw catch and shoot ang gagawin ni Gamboa. Inabangan nga niya ang gagawin ni Gomez at nang kumaliwa ito ay alam na niyang papasa ito. Mabilis siyang umabante at napaseryoso na lang si Ricky nang lampasan siya ng ball handler. Paghabol nga niya ay dito na nga siya bumangga kay Lanete. May nakabang palang screen at kasabay ng pangyayaring iyon ay ang mabilis sa paghabol ni Agoncillo kay Gomez. Alam nga ni Tristan na pwede itong magpasa ng bola. Pinaghandaan niya ito at inunahan sa pestuhan ng kalaban. Marahan namang bumagal si Gomez at tumalikod na ikinaseryoso ni Agoncillo dahil ang bola ay biglang tumalbog sa sahig at sa paglingon niya ay naroon na nga si Lastimosa na tumalon agad sa ere na hawak na iyon. Si Baro naman ay agad itong sinabayan kaso pagtingin nila kay Kyle ay wala na rito ang bola dahil isang extra pass ang ginawa nito papunta sa corner sa kaliwa nilang bahagi. Lumitaw rin doon si Gamboa na hinabol pa ni Sanchez. Tumalon si Dre at mabilis namang umiwas si Julius bago magpakawala ng isang press. Umarko ang bola sa ere at hinalit ito ang basket nang pumasok ito. Si Sanchez nga ay napaseryoso dahil sa nangyari. Napatingin nga rin siya kay Gamboa na bigla na lang tumakbo. Wala rin itong ginawang pagyayabang sa kanya na medyo ikinagulat din niya. 80-81 ang score at lamang pa rin ang Calapan pero iisa na lang ito. Pagkasambot nga ni Mendez sa bola ay nakita niya ang pag-abang na ng kalaban sa kanilang side. Pasimple nga rin siyang napatingin kay Lastimosa na mukhang hinihintay na siya. Iniisip nga niya ngayon kung ano raw kaya ang pinag-usapan ng mga ito noong tumawag ang mga ito ng timeout. Dumating si Mendez sa side nila at si Lastimosa ay hindi siya dinikitan. Ang depensa rin ng Oxy ay marahang lumilis ng galaw sa lugar kung nasaan siya. Alerto nga rin ang bawat isa sa ginagalawan ng mga kasamahan ni Ricky. Hindi ganito ang depensa sa akin ni Sir Kyle kanina. Mukhang may kung ano rito. Sabi nga ni Mendez sa sarili at nakita nga niya ang paparating na si Ibanez. Tumayo nga ito sa malapit para sa isang screen at mabilis naman itong ginamit ni Ricky ng dumiretso siya pakaliwa. Hinabol nga agad siya ni Rayos at sa paglayo niya ay dito naman dumating si Gamboa. Walang bantay si Kuya Baron. Sabi nga agad ni Ricky sa kanyang sarili at sa pag-atras niya ay napaseryoso na lang siya nang tila napapaligiran siya ng malaking pader dahil humarang din si Lastimosa. 3 ang bumantay kay Mendez
at ang 6 na kamay na humarang sa kanya ay naging agresibo ang paggalaw para makuha ang bola. Nang makita ito ng mga kakampi ni Mendez ay agad niyan tumakbo sina Baron at Carlo para makuha ang bola. Kaso umabante ang tatlo na naging dahilan upang mahinto ang dribbling ni Ricky. Hindi ako papatakasin ng mga ito, sabi pa nga ni Ricky sa kanyang sarili, at hindi nga siya basta makabuelo dahil sa tuwing nga atras siya ay lumalapit ang mga ito. Ramdam nga rin niya ang mabigat na depensa ng tatlo at wala na nga siyang choice kundi ang tumalon. Sa pagtalon niya ay makikita nga ang pagsabay ni Rayo sa kanya, habang sina Lastimosa at Gamboa naman ay nag-abang sa gagawing extra pass niya kung sakali. Si Coach Isaiah nga ay napaseryoso sa depensang ito at nang bitawan ni Mendez ang bola ay doon na nga nagawa ni Rayos ang isang malinis na block sa tirang ito. Ang hirap kung walang buwelo, kailangan magawa ko ito ng paraan mamaya, sabi na nga lang ni Mendez sa isip, at sa pagtingin niya sa dalawa niyang nasa magkabilang tabi ay wala na nga ang mga ito. Mabilis na tumakbo sina Lastimosa at Gamboa papunta sa side nila. Si Mendez naman ay biglang hinarangan ni Rayos at sinandalan para hindi basta makahabol. Alam kasi niyang mabilis ito at napangisipan nga ito ng manlaban si Mendez gamit ang lakas nito. Kumaripas din naman nga ng takbo ang mga kakampi ni Ricky para habulin ng dalawa. Si Baron nga ay humataw ng takbo at sa pagdikit niya kay Lastimosa na siyang may hawak sa bola ay napaseryoso siya nang huminto ito. Napalampas si Baron at bumalik naman si Lastimosa sa 3-point area na makikitang wala ng bantay. Tumalo na nga rin agad si Kyle at napangiti na lang siya nang lumitaw ang tumalo na si Sanchez sa kanyang tabi. Fake lang, sabi nga ni Dre, at napaseryoso na lang siya dahil ibinangga ni Kyle ang katawan nito sa kanya nang tumalon ito. Sumilbato agad ang referee at ang mga manonood ay napalunok dahil ang bola ay nasa ere na rin. Si Ricky nga ay napaseryoso na lang sa kanyang nasaksihan. Pumasok pa nga ang bola sa basket at ito na nga ang naging dahilan upang ang fans ni Kyle ay magwala. Ang nakaupo naman sa sahig ng court na si Lastimosa ay agad na nilapitan ni Rayos at Gomez upang itayo ito. Basket counted nga ang atras na iyon at mabibigyan pa nga ito ng isang bonus shot. Pagtayo nga ni Kyle ay agad na itong nagpunta sa free throw area para sa kanyang one shot. Hinalit nga ng bola ang basket matapos iyon at napakuyom si Coach Cervantes sa ginawang 4-point play na iyon ni Lastimosa. Bumalik nga sa Oxy ang lamang matapos iyon. Si Kyle nga ay nilampasan na lang si Mendez at hindi ito pinansin. Depensa na, sigaw pa nga ni Kyle at malakas na uurin ang tugon ng 4 niyang mga kakampi. Si Carlo nga ay napaseryoso rin sa ginagawa ng Oxy at mukhang buong buo rin ang teamwork ng mga ito na isa rin sa main weapon ng kanilang team. Bumalik nga ang bola kay Ricky at sa pagdating niya sa side ng kalapan ay dito na nga muling nag-abang si Lastimosa. Naisipan nga muna niyang ipasa ito kay Carlo na mabilis na lumabas mula sa painted area upang pasunurin si Rayos. Napasulyap nga roon si Kyle at tumango naman din agad si Gomez na pasimpleng lumapit doon. Si Mendez naman ay bumigla ng takbo sa paglapit ni Cimeron at doon na nga nito tinakasan si Lastimosa na bumangga sa katawan ng kakampi niya. Dahil sa nangyari ay si Gamboa nga ang humabol kay Mendez na magkakatsana sa depensa ng Oxy. Samantala, si Rayos naman ay makikitang nakabukas ang mga braso habang kumakaliwat kanan kay Ibanez na nag-iingat din. Nakita pa nga ni Carlo ang pagngisi nito sa kanya at parang tinotont siya nito na umatake. Sugod, mahina pang ang wika ni Rayos at sa pag-atras nga ni Ibanez ay dito na siya biglang tumalon. Napaabante naman si Rayos at tumayo sa harapan ni Ibanez dahil hindi raw siya napakagat sa fake na gagawin nito. Ang pangyayaring iyon ay kinaseryoso ni Carlo at sa paggalaw niya ay nabigla na lang din siya nang lumitaw si Gomez sa kanyang kaliwa. Napasigaw naman si Sanchez para hingiin ang bola, kaso dinakot agad ni Rayos ito at persahang hinaklit. Nilabanan pa iyon ni Ibanez kaso mas maganda ang hila ni Rayos at kamuntikan pa nga siyang mapatumba. Wala ring foul na itinawag doon at nang maagaw ng Oxy ang bola ay dito na nga bumigla ng takbo si Mendez. Nang makita niya si Lastimosa na tumakbo agad sa kanilang side kaso sa pag-abante niya ay bigla na lang siyang bumangga sa player na sila Nete at dahil doon ay napaupo siya sa sahig ng court. Wala ring silbato ng referee ang narinig matapos iyon at si Tristan nga ay lalapit sana kay Mendez kaso tumakbo rin bigla sila Nete kung kaya napahabol siya rito. Tumayo naman agad si Ricky at sinubukang humabol. Si Lastimosa na nga rin muli ang may hawak sa bola dahil pinasahan ito ni Rayos. Si Dre at Baro naman ang humabol dito at sa paghinto na naman ni Lastimosa
ay doon na nga sabay na napahabol ang dalawa. Ang bagay rin ito ang malaki nilang pagkakamali dahil mabilis na ibinato ni Lastimosa ang bola sa dumating na si Gamboa. Tumalon nga agad ito papunta sa basket at napaseryoso na lang siya nang lumitaw rin ang humabol na si Ibanez. Hinampas nga ni Carlo ang bola kaso naglaho iyon mula sa mga palad ni Gamboa at sa paglapag nila ay makikita naman ang pag-layup ni Gomez nang siya ang sumambot nito. Isang malakas na apiran nga rin mula kay Gamboa at Gomez ang nangyari matapos ang play na iyon ng GG Brothers. Pasimple nga rin nilang pinagmasdan at iniwan si Ibanez na parang napailing na lang dahil sa nangyaring iyon. Binaliktad nga agad ng Oxy ang laban nang magbigay sila ng isang 9-0 run na ikinatawag din nga ng timeout ng Calapan City. Hindi nga nagustuhan ni Coach Isaiah ang nangyayari, lalo na nga sa ginagawa kay Ricky ng kalaban. Mukhang desidido silang masira ang game ni Ricky. Kailangan magawa ko ito ng paraan. Sabi nga ni Isaiah sa sarili at sa pagdating ng kanyang mga players ay kagad nga niyang kinausap ang 5 tungkol sa hula niyang ginagawa ng Oxy sa kanila. Dito na nga rin ipinasok ni Coach Isaiah si Marlon Ogbuo at pinaupo naman niya si Tristan. Sa pagpasok nga ng Calapan team ay agad na nakita ni Coach Barcibal ang pagbabalik ng sentro ng mga ito. Atakihin ninyo ang basket. Sabi nga niya sa kanyang mga manlalaro na agad namang tumango at naghanda para sa pagdepensa. Sa pagkakataong ito ay si Carlo na nga nagtawid ng bola. Agad nga rin siyang binantayan ni Rayos na pasimple lang na nakasunod. Sa pagdating nga nila sa side nila ay siya namang paglapit ng Magbuo at dito na nga naganap ang pag-iwan ni Ibanez kay Rayos. Mabilis nga tumakbo si Carlo sa basket at ganoon din si Magbuo. Napahabol tuloy ang kanilang mga defenders at dito na nga rin kumilos bigla si Gamboa dahil nakakutob siya na magkakaroon ng pick and roll play dahil sa ganda ng pwesto ni Magbuo. Dito na nga siya pasimpleng tumakbo at nang makita ito ni Baron ay agad nga itong humabol dito. Ginawa naman nga ni Ibanez ang nasa isip ni Gamboa at pagkasambot nga ni Marlon sa bola ay agad siyang tumalon para ilagay ito sa basket. Bumigla naman ng hinto si Gamboa sa gilid ni Magbuo at ito nga ang sumira sa momentum nito na naging dahilan upang magmintis pa ang tira nito. Akala kasi ni Marlon ay tatayo ito sa kanyang harapan at nang ang bola ay tumalbog pabalik sa loob ng court ay dito na nga nakuha ng Oxy ang rebound. Si Lastimosa ang gumawa noon at sa kanyang paglapag ay mabilis niyang itinaas ang bola nang makita ang paglitaw ni Mendez. Alam kong gagawin mo iyan, sabi nga sa isip ni Kyle at pagkakita niya sa tumatakbong si Gomez ay agad niyang ibinato ang bola rito. Mabuti na nga lang at mabilis din si Sanchez at nagawa nga niyang paluin pabalik ang bola na ikinaseryoso ni Gomez. Dito na nga napakilo sa mga players at ang bola ay mabilis na dinamba ni Mendez na ikinahabol naman ni Lastimosa. Niyakap ni Mendez sa sahig ang bola at doon na nga rin siya dinambahan ni Rayos at Gamboa para agawin niyon. Kinuyog nga nila si Mendez pero kasama rin ang ginawa nilang ito ay ang pagsiko ni Rayos dito ng patago na ikinaseryoso ni Ricky. Tumama iyon sa kanyang pagiliran at dito na nga siya napahigpit ng hawak sa bola at biglaan niya itong iginalaw palayo. Tumama nga ang siko niya kay Rayos na mabilis namang tumihaya na parang isang isda. Sumilbato ang referee at binigyan ng foul si Mendez na ikinaseryoso ni Coach Cervantes. Tumayo naman agad si Mendez at itinaas ang kanyang kamay. Hinihintay niya ang technical foul na itatawag sa kanya kaso isang offensive foul lang ang ibinigay sa kanya ng referee. Napasulya pa nga siya kay Rayos na inalalayan ni Gamboa na bumangon. Makikita nga nakahawak ito sa mukha at napangisi na lang si Ricky dahil doon. Nice acting. Mahina lang ang tama sa iyo dahil umatras ka. Sabi nga ni Mendez sa sarili. Hindi na rin nga siya nagreklamo pa at napasulyap din siya kay Kyle na nakatingin lang sa kanya ng mga oras na iyon. Sinisira nila ang game ko. Tama si coach. Sabi pa nga ni Ricky sa sarili na huminga na lang ng malalim. Huwag kang pupuntos Ricky. Ito ang gawin mo. Ito nga ang sabi ni Coach Isaiah nang mapatawag ito ng timeout. Alam ni Ricky na medyo magiging effective ang ginagawa ng Oxy at kung siya naman daw ang magmamando ng opensa ay mauulit na naman daw ang pag-double o triple team sa kanya ng mga ito. Kung hahawak daw siya ng bola ay alam niyang ito ang magiging play ng kalaban at dahil hindi basta-bastang players ang mga ito, batid niya ang mahihirapan talaga siya na maging productive sa ganoong pagkakataon. Nagpunta na nga siya sa side ng Oxy. Kasunod nga rin niya ang mga kasamahan niyang napatingin sa kanya. Okay lang ako, huwag kayong mag-alala.
Sabi pa nga ni Mendez at napangiti naman sa kanya ang mga kasama niya. Sa pagdating nga ng bola sa kalaban at sa pagtawid nito ay dito na nga makikita ang pagharang ni Mendez kay Gomez. Nagkatinginan ng dalawa at sa pag-atake ni Vincent ay dito na nga siya napaseryoso nang dikitan siya ni Ricky Mendez. Iniiwas nga niya ang bola mula rito kaso nang gawin niya iyon ay bigla na lang siyang nakaramdam na nawala ang kontrol niya rito. Si Lastimosa nga ay napatakbo kaagad dahil si Mendez ay walang kahirap-hirap na naagaw ang bola mula kay Gomez. Delikado talaga ang depensa ng isang ito, sabi nga ni Lastimosa at sa paglampas niya kay Ricky ay siya naman paghinto nito. Kalma lang team, huwag tayong magmadali. Sabi nga ni Mendez at nang marinig ni Lastimosa ang mga salitang iyon ay doon na rin siya napaseryoso dahil biglang ipinasa nito ang bola sa dumating na si Ibanez. Napahabol nga agad siya kay Ricky dahil si Ibanez ay mabilis namang naharangan ni Rayos. Kaso ang ikinaseryoso palalo ni Lastimosa ay ang biglang pagtayo ni Ricky sa malayong bahagi ng side nila. Tila nga wala itong balak na tumakbo o umalis dito. Nang mga oras namang iyon ay aktibo namang kumikilos ang kanyang mga kasamahan para pumuntos. Napatingin na nga lang si Lastimosa kay Ricky na parang walang pakialam sa gagawin ng mga kasamahan nito. Ano kaya ang pinaplano ng isang ito? Takado niyang tanong sa isip at kitang-kita niya na wala man lang kapangapangamba sa mukha ang katapatan niyang ito ngayon.